Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Nagulat ang ating bida, at nagtaka kung saan siya nanggaling. Pero nang makita niya ang itim nitong buhok at kayumangging mga mata, naisip niyang isa ito sa mga inapo ng Estimblik clan. Tinanong ng bida, "Sino po kayo?" Sumagot ang babae, "Ha, hindi mo ako kilala, pero okay lang yan, makes sense. Lagi naman akong nakakulong sa loob ng mansion. Nakalimutan na ako ng lahat. Sige bata, sabihin mo sa akin ang pangalan mo." "Anong pangalan mo?" sabi ng bida. "Ang pangalan ko ay Yang." Pagkarinig nito, biglang hinawakan ng babae ang kanyang mga kamay at masiglang niyugyug ito. "Wow, Yang! Napaka-talented mong bata. Sobrang saya ko na makilala ka. Ako si Li Guanhua." Pagkarinig ni Yang, naisip niya. "Ah, kaya pala. Ikaw pala ang bunso kong tiyahin. Sinabi ng uncle ko na medyo kakaiba raw talaga ang ugali mo. Kaya galit sa iyo si lolo noon, at hindi ka niya minahal. Kaya ka rin palaging nagkukulong mag-isa. Pero ang pinaka-importante, hindi niya alam, isa pala siyang isang psycho na babae." Bigla na lang napahiga si Yang sa sahig na parang nahilo. Sabi ni Li Guanhua habang pinagmamasdan siya. "Aba, napakahina mo palang bata ka. Pero hindi yan ang mahalaga. Sabihin mo sa akin, saan mo natutunan ang martial art na ito? Sino ang nagturo sa'yo?" Sumagot si Yang. "Bakit mo tinatanong? Bakit ko naman sasabihin sa'yo?" At doon sumagot si Li Guanhua. "Tinanong kita kasi ang martial art na ipinapractice mo ay isang sinaunang martial art. At alam mo ba, mahilig talaga akong magsaliksik tungkol sa mga sinaunang martial arts. Dahil ayon sa mga tala, ang mga sinaunang martial artists ay nabubuhay ng mas matagal kaysa normal." Pagkatapos noon, binigyan niya ng isang libro ang ating bida bilang regalo. Nagtaka ang ating bida at sinabi, "Regalo po ba ito para sa akin?" Sumagot si Li Guanhua, "Buksan mo, tingnan mo." Pagkabukas ng libro, nagsimula ng basahin ito ng ating bida, at napansin niya agad. Ang sulat nito ay nasa sinaunang panitikan, pero naiintindihan ko pa rin. Isa itong mana cultivation technique. Hindi lang yun, may nakatago rin ditong martial art technique. Grabe, sobrang lalim ng librong ito. Mukhang mali ang mga tsismis tungkol sa tita ko na isa siyang baliw, baka hindi totoo yun. Ngunit habang binabasa niya ang isang linya sa libro, naguluhan siya. Dito pinaliwanag ni Li Guanhua. Ang ibig sabihin niyan, tinutukoy dito ang tungkol sa mana paths. Alam mo ba, noong sinaunang panahon, hindi sila nagpo-form ng mana circle sa puso tulad ngayon. Ang ginagawa nila ay bumubuo ng mana paths, sa mismong mga ugat, veins, nila, buong katawan ang ginagawang daluyan ng mana. Ngayon, ang pagbuo ng mana heart circle ang itinuturing na pinakamakapangyarihang teknik. Pero para sa akin, basura yon. Ang mana paths technique ng sinaunang panahon ang tunay na mas epektibo. Kaya nga nagsasaliksik ako tungkol sa transformation at manipulation ng mana, yun ang pinag-aaralan ko. Habang iniisip ito ng ating bida, bigla siyang napatakbo pabalik sa training. Yung mana technique na ginamit ng taong gumamit ng split demon technique, konektado ito sa librong ito. Ito ang boundless mana cultivation technique. Yung mga mana circle na nasa paligid ng puso, kapag pinadaan mo sa mana path sa ugat mo, babalik din yun sa puso. Pero, paano kung mas palawakin ko pa yun? At hayaan kong damaloy sa buong katawan ko. Kung magagawa ko yun, makakamit ko ang split demon technique ng mas madali. Matututuhan ko ito. Pagkasabi nito, handa na ang ating bida, at isinagawa niya ang isang malakas na sword slash sa lupa, gamit ang split demon technique. Nagkaroon ng matinding impact, at pagkakita nito, sinabi ng ating bida. Sa wakas, nagawa ko rin. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Tita Li Guanhua at tinanong, "Paanong nagawa mo ito? Hindi ba ito ang mana amplification technique?"
Sumagot ang ating bida. Oo, ito nga yun. Muling nagtanong si Li Guanhua. Paanong nagawa mo ito? Sagot ng ating bida. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Sabi ni Li Guanhua. Alam mo ba, ginugol ko ang buong buhay ko sa pag-aaral ng librong ipinakita ko sa'yo. Inaral ko iyon ng matagal, pero kahit kailan, hindi ko pa rin nalaman kung paano gamitin ang mana amplification at mana transformation techniques. Pero ikaw, ginawa mo lang sa harap ko ang lahat ng pinagsikapan ko sa buong buhay ko. Paano mo nagawa yun? Ano ba ang dapat kong gawin para sabihin mo sa akin ang teknik na ito? Narinig ito ng ating bida, at sandaling nag-isip. Pagkatapos ay sinabi niya, kung gusto mong malaman kung paano ko ito nagawa, kailangan mong mangako sa akin ng 3 bagay. Una, sabi niya, anuman ang pag-uusapan natin, hindi mo ito ipagsasabi kahit kanino, kahit sa kuya ko o sa tatay ko. Sa kahit sino, sumagot si Li Guanhua, sige, pumapayag ako. Wala naman talagang nakikipag-usap sa akin, at sanay na akong magtago ng sekreto. Pangalawa, sabi ng ating bida. Simula ngayon, pareho tayong magsasabi lang ng totoo sa isa't isa. Walang kasinungalingan, walang lihiman. Medyo kinabahan si Li Guanhua sa narinig. Ngunit sinabi ng ating bida, kapag sinabi mong totoo ang sasabihin mo sa akin, sasabihin ko rin sa'yo ang totoo. Sumagot si Li Guanhua, sige, nangangako ako, magsasabi ako ng totoo. Pero ano ang pangatlong kondisyon? Hindi ito agad ni-reveal ng ating bida, at sa halip, pinutol ang eksena. Lumipas ang 1 taon. Makikita natin ngayon ang ating bida na nagsasanay sa Zone 1 field, at katabi niya si Tita Li Guanhua, nakasali na rin sa training. Ngunit bigla, dumating ang kanilang yaya na tumatakbo. Habang tumatakbo ang kanilang yaya, sumigaw siya. Young Master, pakiusap, pakinggan niyo ako agad. Tinanong ng ating bida, anong nangyari? Inabot ng yaya ang isang sulat at sinabi, ito po ay dumating para sa inyo. Nang makita ito, tinanong ni Li Guanhua, ano yan? Pagtingin pa lang sa sulat, agad na intindihan ng ating bida. Ito ang paanyaya para sa nalalapit kong naming ceremony. Pagkabukas ng liham, nakumpirma niyang ito nga ang paanyaya para sa kanyang seremonya. Pero hindi ito ipinadala ng kanyang ama na si Main Patriarch, kundi ng kanyang pinakamatandang kapatid na si Limang Zeng. Nagulat siya at nag-isip, bakit hindi si Itay ang nagpadala? Wala akong narinig na umalis siya mula sa clan. Ngunit bigla na lang sumigaw si Li Guanhua mula sa likuran. Hindi ito pwede. Hindi ka pwedeng pumunta sa naming ceremony na yan. Kakaumpisa pa lang natin sa pag-aaral ng mana techniques at transformations nito. Saka ko pa lang ito unti-unting nauunawaan, tapos ngayon iiwan mo ako. Paano na ang research natin? Hindi ka pwedeng umalis. Pagkarinig nito, ipinaliwanag ng ating bida. 1 taon na ang nakalipas mula nang una kaming magkita ni Auntie. Simula noon, nagsimula kaming mag-research. Napag-alaman naming ang mga modern mana techniques ay gumagamit ng heart circle. Kung saan padami ng padami ang mga bilog na ginagamit para i-level up ang mana. Pero ang mga ancient mana techniques ay hindi ganon. Gumagamit sila ng mga veins para gumawa ng mga mana paths. At buong katawan ang pinaglalagyan ng mana. Sa research naming dalawa, nakabuo kami ng bagong mana technique. Isang kombinasyon ng modern at ancient mana cultivation. Ngayon, kaya ko nang gamitin ang heart circle para mag-imbak ng mana. At sabay ring gamitin ang veins para palakasin ang daloy nito sa buong katawan. Ito ang panghabang buhay na pangarap ni Li Guanhua. Ang tuluyang mabuo ang teknik na ito. Pagkasabi niya nito, nagsimulang umiyak si Li Guanhua. Kailangan mo ba talagang umalis? Pakiusap, huwag kang pumunta sa naming ceremony. Kapag nawala ka, hindi natin matatapos ang research natin. Ngunit buong tapang na sinabi ng ating bida. Tita, alam mo naman na kailangan ko talagang pumunta. Kailangan ko talagang pumunta, pero huwag kang mag-alala, sabi ng ating bida.
Hindi naman ito magtatagal. Agad kong tatapusin ang naming ceremony at babalik ako para ipagpatuloy natin ang ating research. Sumagot si Auntie Liguanwa. Pero paano mo yun gagawin? Sa dami ng kailangang ihanda para sa seremonya, siguradong magiging abala ka. Sagot ng ating bida, wala kang dapat ipag-alala. Habang nasa training ako, gagamitin ko ang mga ancient amplification at transformation mana techniques na tinuro mo, at lalo ko pa silang paiigtingin. Magsisimula na ang unang training para sa naming ceremony. Ang ating bida at si Li Hua ay inilagay sa loob ng isang transparent glass chamber. Sinabi ng instructor, makinig kayong mabuti. Kailangan niyong kayanin ang sunod-sunod na magic attack sa loob ng kalahating oras. Kapag nalampasan niyo ito, pasado na kayo sa unang bahagi ng training. Ipinakilala ang instructor, si Jiang Wo, ang leader ng Blood Tiger Squad. Habang pinagmamasdan niya ang training ng ating bida at ni Li Hua, napahanga siya at naisip, akala ko hindi tatagal ang ikasyam na anak na ito dahil wala siyang formal na training. Pero ngayon gamit niya ang mana techniques para i-deflect ang mga magic attacks at protektahan ang sarili niya. Bigla siyang tinitigan ng ating bida. Nagulat si Jiang Wo at naisip. Yung mga mata niya, para bang sinasabi nilang gusto pa niya ng mas mahirap na training. Para bang sumisigaw ang tingin niya na, huwag mo akong maliitin, galingan mo sa pag-train sa akin. Hindi ako papahuli kay Li Hua. Kahit wala siyang formal training, nararamdaman kong napakalakas niya. Hindi na tama na tawagin ko siyang incompetent child. Kailangan ko siyang tretuhin ng may respeto. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng training na kaya kong ibigay. Handa na ako, ninth son. Lumabas ang ating bida mula sa chamber at habang ini-stretch ang kanyang katawan, napaisip siya. Grabe talaga. Itong pamilya ng Li ay parang pamilya ng mga baliw. Paano nila nagagawang ipasok ang isang 10 taong gulang sa ganitong klaseng training? Isang bata na 10 taong gulang, ilalagay sa loob ng isang garapong salamin at paulit-ulit na babanata ng magic attacks, para lang matuto ng resistance. Grabe talaga ang pamilyang to. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit humingi ng tawad sa akin yung instructor. Siguro, hindi na niya ako tinuturing na isang illegitimate child ngayon. Mukhang seryoso na siyang bigyan ako ng tamang training. Ayos na rin para sa akin. Habang iniisip ito ng ating bida, bigla siyang inatake mula sa likod. Pero agad niya itong na-deflect. Saka lumapit si Li Hua at sinabi, "Hoy bata, kailangan nating mag-usap." Tumugon ang ating bida, "Ano na naman ang kailangan mo? Anak ng lehitimong asawa." Galit na sagot ni Li Hua. "Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Huwag mong kalimutan, isa kang illegitimate child at ako ang lehitimong anak. Mas matanda ako sa iyo ng 1 taon, kaya tawagin mo akong ate." Hindi siya pinansin ng ating bida, lumakad palayo at sinabing, "Wala akong oras sa mga walang kwentang sinasabi mo." Pero biglang ginamit ni Li Hua ang kanyang mana para umatake. Naisip ng ating bida, pwede ko sana siyang baliwalain, pero kung ginagamit na niya ang mga mana techniques, hindi ko na siya pwedeng baliwalain. Agad niyang iniwasan ang atake, at hinuli ito sa leeg saka itinaas. Sinabi niya, "Kung gusto mong umiyak, umuwi ka sa nanay mo. Abala ako, huwag mo akong istorbohin." Pagkasabi nito, binitiwan niya si Li Hua at umalis.